Si Tyler Bay handang bumalik sa Magnolia para tapusin ang unfinished business. Magnolia, sinasabing magpapalakas at kukuha ng big man para tapatan ang tigas ni Junmar Fajardo at tuluyang maging mabigat na kupunan katulad ng San Miguel Beer at Barangay Ginebra. At si Mikey Williams, posibleng makabalik na sa TNT Tropang Giga. Laki ng hinihinging deal dati pa, ibinandera. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Kung pagbabasehan ang inilabas na pahayag ni Tyler Bay, ang import ng Magnolia sa katatapos lamang na finale ng PBA Commissioner's Cup na pinagwagyan ng SMB, gusto niyang tapusin ang isang unfinished business ng prangkisa na pinamamahala ni Coach Chito Victolero. Ano nga ba ang kabuuan ng kanyang pahayag tungkol sa isyong yan? Tutukan natin si Tyler Bay sa report ni Delphine Juquino ng Rappler. Para sa akin, personally, mahal ko ang Pilipinas, mahal ko ang Magnolia. Sana kaya nating ulitin. Hindi namin nakuha yung resulta na gusto namin, pero pakiramdam ko, nakakilala ko ng maayos na grupo. Nakilala ko sila na maituturing kong pamilya. Umaasa ako na mauulit natin. Medyo imo po yung dating, pero kapansin-pansin po sa kanyang linya yung mga salitang sana kaya nating ulitin or sana maulit natin, di ba? Isa lang po kasi ibig sabihin nun eh. Gusto niyang tapusin yung nasimula nila dito sa Magnolia. Of course, alam na po natin yon. Yung manalo sila ng titulo na hindi po nila nagawa kasi nga merong humadlang etong kapatid nilang SMB. Kaya siguro hindi na tayo magugulat kung makita natin muli si Tyler Bay sa mga susunod na conference para muling samahan ng Magnolia at si Coach Chito Victolero para muling subukan ang pagkuha ng titulo or tapusin ang kanilang unfinished business. Hindi may kakailang dismayado si Tyler Bay sa naging resulta ng kanilang kampanya sa katatapos lamang na PBA Commissioner's Cup, bunga ng pagkatalo sa San Miguel Beer. At ngayon na natapos ang lahat, tila seryoso naman ang pamunuan ng Magnolia na magpalakas para tuluyang maghari at hindi na mabigo sa mga susunod na pagtatangka sa kampyonato. Lumabas ang isyong yan sa isang mensahe ni Snow Badwa na tila planong palakasin ang kupunan. Ano nga ba ang ibinunyag ni Snow Badwa tungkol sa Magnolia? Tutukan natin si Snow Badwa sa kanyang Twitter or X account. Sinasabing gagawa ng hakbang ang Magnolia para palakasin ang lineup. Target ang big man at wingman. Ang plano ay gawing kasing bigat ng SMB at Barangay Ginebra. So kung yun po yung plano ng Magnolia, maganda po yun. Unang-una, nahirapan talaga sila kay Junmar Fajardo. Wala po silang pantapat kay Junmar eh. Kaya kung kukuha po sila ng big man, sigurado po tayo na sisiguruhin po nila na pwedeng pakinabangan ng mabuti kahit sino yung makatapat po nila sa finals. SMB man yun or kahit anong kupunan, di ba? Malaking bagay po yun, pero sa ngayon wala pa pong inilalabas na pahayag or wala pang lumalabas na pahayag ang pamunuan tungkol sa isyong yan. Sa isyong inilabas ni Snow Badwa. Wala pa pong confirmation kung konkreto na po yung planong pagkuha nila ng big man. So siguro hintay-hintay po tayo mga idol para sa isyong yan. Habang tila nakatutok sa pagpapalakas ng Magnolia ni Coach Chito Victolero para sa mga susunod na conference, tila mabubuo naman ang nasirang puzzle ng TNT Tropang Giga na dating hawak ni Coach Jojo Lastimosa na ngayon ay hawak na ng nagbabalik na si Coach Chot Reyes. Ayon sa inilabas na balita ni Homer Saison, muling nag-usap si Coach Chot at Mikey Williams para ayusin ang anumang gusot sa kanilang pagitan. Tanong, sa pahayag ni Homer Saison, kaya bang plansyahin ang gusot na namamagitan sa kanila? Tutukan po natin si Homer Saison sa kanyang report sa Spin. Sinabi sa akin ng isang source na pamilyar sa sitwasyon pero hindi autorisadong magsalita sa ngalan ni Williams na tila may pag-asang maplansya ang isang deal. Wow! Ibig sabihin, malaki yung posibilidad na makabalik na po si Mike Williams dito sa TNT Tropang Giga na matagal din po niyang binakante, di ba? Actually, isang conference po yun. Sayang po yun no? Sayang sa party po niya. At sayang din of course dito sa TNT. Hindi natin alam yung posible nangyari kung nakasama po si Mikey sa hanay ng TNT dito sa natapos na Commissioner's Cup. Kasama po kasi siya sa hanay nung kuhanin po ni Coach Jolas ang kampyonato laban Barangay Ginebra ni Coach Tim Cone. Imagine kasama po doon si Justin Brownlee pero dahil sa tigas po ni RSJ at ng buong grupo nung time na yon, sila po yung nanalo ng title. Anyway, dapat lang talaga makapag-usap si Mikey kasi sayang po yung karir niya eh. Hindi siya pwedeng makipag-usap
nag-uusap sa ibang team. Dadaan at dadaan po siya sa TNT kahit anong mangyari po dyan. Hawak kasi nila yung karapatan sa kanya kaya kailangan po muna siguro siyang i-release ng TNT bago siya makapirma sa ibang ball club. Sa muling pagbabalik ni Mikey Williams, matunog na usap-usapan ang laki ng kontrata o yung sweldo niya kada buwan. At base sa inilabas na pahayag ni Homer Sison, gaano nga ba kalaki ang dating deal ni Mikey Williams para muli siyang maglaro dito sa PBA? Tutukan po natin si Homer Sison sa kanyang report sa Spin. Ang pera at haba ng kontrata ay hindi pa napag-uusapan. Pero ito ang alam natin sa ngayon. Ang huling deal ni Mikey converted sa Philippine peso ay nagkakahalaga umano ng hindi mababa sa 1 milyon kada buwan. Kasama ang mga bonus ayon sa source. Grabe, no? 1 milyon monthly ang laki. Pero sa US dollars, nagkakahalaga lang po yan ng 19K plus sa palitan po ng peso sa ngayon. Ha? So kung ang veterano ay may sweldong 420K kada buwan, sobra pang doble ang kay Mikey Williams. Pero in fairness naman kay Mikey, ha, may napatunayan na po siya dyan. May championship belts na po siya dyan. Bukod dyan, Rookie of the Year din po siya. Nag-finals MVP na rin po siya. So, ibig sabihin, may karapatan din siyang humingi ng sweldo na base sa kanyang kagustuhan. Kung ibibigay ng management, mas maganda, di ba? Mas okay kasi makakapagtrabaho na po sila pareho. Win-win situation po yun sa parehong kampo. Mas lalakas ang TNT at magbe-benefit naman financially etong si Mikey Williams. Give and take lang po siguro yan para magkasundo. May posibilidad na makabalik si Mikey Williams sa PBA or sa tropang giga ni Coach Chot Reyes. Depende na siguro kung bibigay ang MVP group sa hihingin ngayon ng dating PBA Rookie of the Year. Pero sa lahat na nangyayari at usap-usapan tungkol sa kanyang napipintong pagbabalik sa liga mula sa US, may isang mahalagang katanungan na posibleng makasagot ng diretso para malaman ang estado ng negosasyon. At ang tanong, ano ang latest base kay Coach Chot na sinasabing nakikipag-usap kay Mikey para maplantsa ang gusot? Tutukan natin si Homer Sison sa kanyang report sa Spin. Nang hilingan na magkomento sa di umano'y pakikipag-ugnayan, matipid ang sagot ni Coach Chot Reyes. Wala, masyadong maaga. Sabi ni Reyes sa pamamagitan ng text message. So doon po tayo sa wala, masyadong maaga. Obviously ayaw nila maglabas ng anumang pahayag tungkol sa negosasyong magaganap or nagaganap umano kay Mikey Williams. Sa tingin po natin, tama lang po yun. Kasi mahirap masunog ulit eh. Mahirap maputol ulit ang tulay para makatawid sa negosasyon. Dati kasi nagkaroon na rin sila ng pag-uusap tungkol dyan. Pero ano nangyari doon? Nasunog lang, di ba? Hopefully ngayon tuloy-tuloy na kasi pareho po silang magbe-benefit talaga sakali magkasundo sila dyan eh. Pera at of course yung paglakas ng kupunan, di ba? Pareho sila magbe-benefit dyan. Actually, kayang-kayang ibigay ng management ang gusto ni Mikey Williams. Pero syempre, hindi naman ganun kadali po yun eh. Hindi basta-basta ganun lang yun. So, tingnan po natin, abangan po natin kung ano talaga yung susunod na mangyayari po dito. Anyway, bago tayo magpaalam, i-shoutout muna natin ang mga sumusunod. Shoutout kay Gaspar Palermo. So, maraming salamat sa suporta, Idol Gaspar. At alam natin, nakikita natin ikaw araw-araw dito sa ating maliit na channel. So, shoutout po sa'yo. Si Samia Farsin, shoutout po sa'yo. Samia Farsin, no? Si Boxing Rain, sabi niya, maganda ang 3-point shooting ni CJ. And of course, si Kaloy, maraming salamat and shoutout po sa inyo, ha? Shoutout din natin si Ronald Berbosidad. Shoutout po sa inyo, sir. Si Bon Francisco, shoutout din po sa inyo. Shoutout din po kay Jesse Estrada. Maraming salamat sa pagdaan. Shoutout din po natin si Victor Galano. Sabi niya, hanggat walang maitapat kay Junmar sa loob, walang tatalo sa SMB. Grabe naman, ano? And shoutout din po kay Danilo Marasigan. Sabi niya, si Fajardo lang ang kulang sa Magnolia. Wow. And of course, si Joseph Celeste. Shoutout po sa inyo, guys. So guys, maraming salamat.